Dumipensa ang ilang kongresista laban sa mga batikos sa pondo ng Department of Education at Philippine Health Insurance Corporation sa ilalim ng panukalang 2025 National Budget. Sa isang press conference sa Kamara, pare-parehong nanindigan sina House Deputy Majority Leader Paulo Ortega at Assistant Majority Leaders Judah Sidre at Jefferson Conghun na nananatili pa ring prioridad ng pamahalaan ang DepEd. Giit ni Conghun kung pagsasama-samahin ang mga proyektong pang-edukasyon ng gobyerno, ito pa rin ang may pinakamalaking alokasyon sa budget proposal, taliwas sa akala ng iba. Kabilang aniya sa binigyang alokasyon ng gobyerno ang ipatatayong educational infrastructure sa bansa. Tungkol naman sa PhilHealth, nanindigan din ang mga kongresista na mayroon pa din namang pondo ang ahensya at ang kailangan lang ay matugunan ang mga problema sa sistema nito. Ang challenge po natin sa PhilHealth, let's work on both. Let's work on ensuring that you're efficient. Second, let's continue expanding the case rates. Now, based on the assessment of Congress, they have more than enough funds to cover for at least next year. Diba? Kasi kung dadagdagan natin yon, lalaki ulit yung inefficiency. We're not saying that we're not going to fund PhilHealth forever. Wala akong kongresistang gusto yon. Wala akong senador na gusto yon. Pag pinagsama-sama mo kasi yung budget ng Education, Department of Education, CHED, SUCs, TESDA, mas malaki pa rin ang budget ng nilalaan ng ating pamahalaan sa edukasyon, Kaya kailangan tignan natin ito in totality, kung ano yung binibigyan ng pondo ng ating gobyerno at